Ang sahig na gawa sa Nara ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Bawat pulgada ay sumasalamin sa imahe ng isang babaeng pagod na nakaluhod. Pawis ang namumuo sa noo ni Catherine, dumadaloy sa kanyang sentido habang paulit-ulit niyang ipinupunas ang malambot na basahan sa makinis na kahoy. Ang amoy ng floor wax at pagod ay humahalo sa hangin ng malaking bahay, isang pamilyar na pabango na naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Bilisan mo ang pagpunas diyan, Catherine. Ang matinis na boses ni Imelda ang kanyang biyenan ay tila isang latigo na humampas sa katahimikan ng hapon. Akalain mong buong araw ka nang naglilinis, hanggang ngayon ay hindi ka patapos. Anong klaseng asawa ka? Isa kang pabigat. Hindi lumingon si Catherine. Sanay na ang kanyang mga tainga sa lason na bumubulwak mula sa bibig ni Imelda. Sa halip mas binilisan niya ang kanyang pagkilos. Ang bawat kuskos ng basahan ay isang tahimik na paraan upang itago ang sakit na gumuhit sa kanyang puso. Para kay Imelda, siya ay isang pagkakamali. Isang babaeng walang kwenta na pumatol sa kanyang perpektong anak na si Michael. Maya-maya pa bumukas ang pinto at isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Pumasok si Michael, ang kanyang asawa, na may dalang itim na portfolio. Ang kanyang mamahaling sapatos ay gumawa ng ingay sa sahig na kalilinis lang ni Catherine. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang kanyang mga mata ay dumaan lamang sa kanya na para bang isa lamang siyang kasangkapan sa bahay, isang bagay na walang buhay at walang pakiramdam. Mahal. Mahinang bati ni Catherine, umaasang makarinig man lang ng isang salita. Pagod ako. Iyon lang ang isinagot ni Michael habang niluluwagan ang kanyang kurbata at dire-diretsong umakyat sa kanilang silid. Ang lamig sa kanyang boses ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Imelda. Naiwan si Catherine na nakaluhod sa sahig, hawak ang basang-basahan habang pinagmamasdan ang likod ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Isang anino ng pait ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na pinalitan ng isang blangkong ekspresyon. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang mga tuhod at nagtungo sa kusina. Ang maskara ng isang masunuring asawa ay muli niyang isinuot. Ang kusina ang kanyang naging santuwaryo. Dito ang mga tunog ng paghiwa, paggisa at pagkulo ang nagsisilbing musika sa kanyang kalungkutan. Inihanda niya ang paborito ni Michael, kare-kare na may malapot at malinamnam na sarsa, sinamahan ng bagong lutong bagoong. Nagluto rin siya ng adobong manok para kay Imelda na may tamang-tamang asim at alat na gusto nito. Ang bawat hiwa, bawat halo ay ginawa niya ng may pag-iingat, isang desperadong pagtatangka na bilhin ang kanilang pagtingin sa pamamagitan ng kanyang pagsisilbi. Nang ihain niya ang hapunan ng mesa, ay tila isang eksena mula sa isang magasin. Kumpleto sa magagandang pinggan at mainit na kanin, ngunit ang mga mukha ng kanyang pamilya ay kasing lamig ng yelo. Bakit parang mantika ang sabaw ng kare-kare? Puna agad ni Imelda matapos ang unang subo. At itong manok medyo matigas. Catherine, kahit kailan ba ay may gagawin kang tama. Yumuko lang si Catherine. Pasensya na po, inay. Susubukan kong mas galingan sa susunod. Tumingin siya kay Michael, naghahanap ng kahit anong uri ng suporta. Ngunit abala ito sa kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito habang nakatitig sa screen. Isang ngiti na hindi kailanman para sa kanya. Michael. Tawag ni Imelda. Tingnan mo itong asawa mo. Walang ginawa kundi magkamali. Siguraduhin mong hindi niya pinapabayaan ang mga ari-arian mo. Biglang nag-angat ng tingin si Michael na tila may naalala. Oo nga pala. Tumingin siya kay Catherine, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. May kailangan kang pirmahan mamaya. Mga papeles lang para sa authorization. Para mas madali kong maasikaso ang ilang maliliit na ari-arian. Alam mo na para hindi ka na maabala. Ano pong mga papeles yon? Tanong ni Catherine. Basta, mga simpleng bagay lang.
Winagayway ni Michael ang kanyang kamay na tila sinasabing hindi ito mahalaga. Huwag mo nang problemahin. Pirmahan mo na lang. Habang nagpapatuloy ang hapunan, tumunog ang telepono ni Michael. Mabilis niya itong sinagot at tumayo. "Excuse me, Anya," at lumabas sa hardin para kausapin kung sino man yon. Mula sa bintana, nakita ni Catherine ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay malambing, ang kanyang tawa ay malaya. Mga bagay na matagal na niyang hindi nakikita o naririnig mula rito. Nang bumalik si Michael, dala na niya ang isang folder. Inilapag niya ito sa harap ni Catherine. "Heto na, pirmahan mo rito." Kinuha ni Catherine ang ballpen. Tiningnan niya ang mga dokumento. Ang mga salita ay tungkol sa special power of attorney na nagbibigay kay Michael ng ganap na kapangyarihan sa ilang mga bank account at investment na nakapangalan sa kanya. Mga maliliit na ari-arian na sinasabi nito. Para saan talaga ito, Michael? Muli niyang tanong, ang kanyang boses ay mahinahon. Para mapadali ang lahat. "Catherine, kailangan mo pa bang ulit-ulitin?" Sagot ni Michael, bakas ang pagkainip. "Hindi mo naman maiintindihan yan. Basta pirmahan mo na lang para matapos na." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Catherine ang linya kung saan niya isusulat ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, isang halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngingiti na puno ng lihim na mabilis niyang itinago sa likod ng isang malungkot na buntong hininga. Kinuha niya ang ballpen at sa isang matatag na kamay na hindi tumutugma sa kanyang anyong mahiyain, malinaw niyang isinulat ang kanyang buong pangalan. Catherine D. Velasco. "Ayan, tapos na." Sabi niya, isinara ang folder at ibinalik ito kay Michael. Nakahinga ng maluwag si Michael na tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang folder at mabilis na itinabi. "Mabuti. Ngayon magligpit ka na rito." Kinabukasan, maagang gumising si Catherine gaya ng dati. Matapos ihanda ang almusal at iwanan ang mga tagubilin, sa katulong kinuha niya ang kanyang lumang kotse para pumunta sa palengke. Kailangan niyang bumili ng mga sariwang sangkap para sa pananghalian. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng abalang kalsada, ang isip niya ay lumilipad. Iniisip niya ang mga papel na pinirmahan niya kagabi, ang malamig na pakikitungo ng kanyang asawa, at ang walang katapusang pang-aalipusta ng kanyang biyenan. Nasa isang mataong intersection siya nang biglang mag-iba ang ilaw ng trapiko. Mula sa luntian ay naging dilaw ito. Dahan-dahan niyang inapakan ang preno, ngunit walang nangyari. Buong lakas niyang inapakan ang preno, ngunit tila isang esponga itong lumubog sa sahig ng kotse. Walang kapit, walang reaksyon. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang muli, paulit-ulit, habang ang kotse ay patuloy na sumusugod pasulong patungo sa gitna ng interseksyon kung saan ang mga sasakyan ay nagsisimula ng umandar. Ang nakabibinging tunog ng busina ng isang malaking truck ang pumunit sa hangin. Napalingon si Catherine at nakita ang dambuhalang sasakyan na papalapit sa kanya. Wala ng oras para umiwas. Ang mundo ay tila bumagal. Ang mga mukha ng mga taong naglalakad sa bangketa ay nagmistulang mga manikang natigilan sa pagkabigla. Isinara niya ang kanyang mga mata. Isang nakakayanig na puwersa ang humampas sa gilid ng kanyang sasakyan. Ang tunog ng nayuyuping metal at nababasag na salamin ay sumabog sa kanyang pandinig. Parang umulan ng mga bituin ng basag na salamin sa kanyang paligid. Ang kanyang katawan ay marahas na inihagis sa loob ng kotse bago isang matinding sakit ang kumalat sa buo niyang pagkatao. Pagkatapos katahimikan, isang ganap at nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng kalsada, sa loob ng wasak na sasakyan, si Catherine ay nakahandusay, walang galaw. Ang kanyang hininga ay mababaw at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang isang kamatis na nahulog mula sa kanyang bayong ay gumulong palabas ng sirang pinto at huminto sa ibabaw ng aspalto,
Isang maliit na patak ng pula sa gitna ng malagim na eksena. Ang malamig at puting pasilyo ng emergency room ay binabalot ng amoy ng antiseptiko at hindi maipaliwanag na takot. Si Michael ay pabalik-balik na naglalakad, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkainip. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot na at ang kurbata ay bahagya ng maluwag mga pilit na palatandaan ng isang nag-aalalang asawa. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa saradong pinto ng operating room, ang kanyang panga ay naninigas. Nang matiyak na walang ibang nakakarinig, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-dial. Sa unang ring pa lang, sinagot na ito. "Malapit na, Bianca. Konting tiis na lang." Bulong niya sa telepono, ang kanyang boses ay may halong pananabik at kaba. Huminto siya at sumandal sa pader, ang kanyang mga mata ay mailap na gumagala. Sa wakas, malapit na siyang mamatay. Magiging atin na ang lahat. Bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, isang nagmamadaling anino ang dumating. Si Imelda, na may kunwaring pag-aalala sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at kalkulado. Walang bakas ng luha. Ano ang sabi ng doktor? Iyon agad ang kanyang tanong. Walang paligoy-ligoy. Hindi pa lumalabas, inay. Mabilis na sagot ni Michael, itinago ang telepono sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa ng nakakabinging paghihintay, bumukas ang pinto at isang pagod na doktor ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga balikat ay tila may pabigat. "Mr. Velasco," panimula ng doktor sa isang mahinahon ngunit mabigat na tono. "Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Stable na ang kalagayan ng inyong asawa, ngunit..." Huminto siya, tila pinipili ang kanyang mga salita. "She suffered a severe head trauma. Mrs. Velasco is in a deep coma." Isang kunwaring pagkabigla ang gumuhit sa mukha ni Michael. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Coma, Dok, anong ibig sabihin niyan? Magigising pa ba siya?" Umiling ng marahan ng doktor. "Sa ngayon, mababa ang tsansa. Ang mga susunod na araw ang magiging kritikal. Inilipat na namin siya sa isang private room sa ICU. Maari niyo na siyang makita." Nagpasalamat si Michael na may nanginginig na boses, habang si Imelda ay nanatiling tahimik. Ang kanyang isip ay malayo na ang tinatakbo. Hindi ang kalagayan ng manugang niya ang kanyang iniisip, kundi ang mga numero sa bangko na nakapangalan dito. Sa loob ng pribadong silid, ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng heart monitor na nagsasabing si Catherine ay buhay pa. Nakahiga siya sa kama maputla at walang galaw na papalibutan ng mga tubo at aparato na tumutulong sa kanyang huminga. Ang kanyang mukha ay may mga galos, ngunit tila payapa, na lalong nagpagalit sa mga taong nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal, isang marahang katok sa pinto ang narinig. Pumasok si Bianca bihis na bihis sa isang itim na damit na bumabagay sa okasyon, ngunit ang kanyang kolorete ay matingkad at ang kanyang pabango ay matapang, isang halimuyak na hindi nababagay sa isang ospital. Nagdala siya ng isang basket ng prutas, isang perpektong props para sa kanyang papel bilang isang nag-aalalang kaibigan. "Oh my God! Michael, Imelda, kumusta na si Catherine?" Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Lumapit siya kay Michael at niyakap ito, isang yakap na mas matagal kaysa sa nararapat. "Masama ang lagay niya, Bianca," sagot ni Michael, ginagampanan ang kanyang papel. "Salamat sa pagdating mo." Isinara ni Imelda ang pinto at sa isang iglap ang maskara ng pag-aalala ay nawala sa kanilang mga mukha. Ang silid ay napuno ng kasakiman. "Michael, paano na yung mga gastusin sa ospital?" Simula ni Imelda, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "At yung mga bayarin natin, kailangan nating makuha ang pera sa bangko niya. Ngayon na." "Huwag kayong mag-alala, inay," sabi ni Michael na may pagmamalaki. "Buti na lang at napapirma ko siya sa mga papeles kagabi.
May kapangyarihan na ako sa mga account niya. O isang ni maisang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Bianca. Lumapit siya sa kama at tinitigan si Catherine na para bang isang tropeo. She looks so peaceful. Anya ang kanyang tono ay may halong pangungutya. Parang hindi siya kailanman nagtrabaho sa buhay niya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang simpleng gintong pulseras sa payat na pulso ni Catherine. Ito ay isang bagay na may sentimental na halaga para kay Catherine, isang regalo mula sa kanyang yumaong ina. Ngunit para kay Bianca, ito ay isang kumikinang na bagay na dapat mapunta sa kanya. Dahan-dahan, iniangat niya ang kamay ni Catherine. Ang balat nito ay malamig. Sayang naman ito kung maiiwan lang dito. Sabi ni Bianca, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kalikutin ang kawit ng pulseras. Siguro naman hindi na niya ito kakailanganin. Bagay ito sa akin, hindi ba? Tumingin siya kina Michael at Imelda na parehong tumango bilang pagsang-ayon ng kanilang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Habang ang mga daliri ni Bianca na may perpektong pulang kuko ay malapit nang mabuksan ang pulseras, marahang bumukas ang pinto. Isang batang nurse na may ngalang Joy, sa kanyang name tag ang pumasok, may dalang tray ng gamot. Natigilan siya sa kanyang nakita 3 tao na nakapalibot sa kama. Ang isa ay malinaw na sinusubukang tanggalin ang alahas ng pasyenteng walang malay. Sa isang iglap, binitiwan ni Bianca ang kamay ni Catherine na para bang napaso. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang mga mata ni Bianca na puno ng pagkagulat at pagkakasala, at ang mga mata ni Joy na kalmado mapanuri, ngunit may bahid ng pagdududa. "Excuse me," sabi ni Joy sa isang professional na tono, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok sa kanila. "Oras na po para sa gamot ni Mrs. Velasco." Sige. Tinitingnan lang namin kung komportable siya." Mabilis na palusot ni Michael na may pilit na ngiti. Tumangulang si Joy at lumapit sa kama. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa tatlo habang ginagawa ang kanyang trabaho. Naramdaman niya ang bigat sa hangin, isang uri ng tensyon na nagsasabing may mali, isang bagay na napakadilim at napakamali sa eksenang kanyang naabutan. Isang sigaw na walang boses, isang hiyaw na umalingaw-ngaw lamang sa loob ng madilim na piitan ng kanyang isipan. Ganoon ang pakiramdam ni Catherine. Nakakulong siya sa isang malalim na balon. Ang kanyang katawan ay isang mabigat na bato sa ilalim, ngunit ang kanyang kamalayan ay malinaw na nakalutang nakakarinig sa lahat ng nangyayari sa itaas. Ang bawat salita, bawat halakhak ay tila mga batong ibinabato sa kanya, lumilikha ng alon ng sakit na hindi niya mailabas. Ang tunog ng pamilyar na boses ng doktor ang unang kanyang narinig ng malinaw. "Kailangan po nating maging praktikal, Mr. Velasco," sabi ng doktor sa isang tonong maingat. "Anong ibig niyong sabihin, Doc?" Ang nag-aalalang tanong ni Michael, ngunit sa pandinig ni Catherine ang tono nito ay may bahid ng pananabik. Ayon sa pulisiya ng ospital, kung ang isang pasyente ay mananatili sa comatose state sa loob ng 30 araw na walang pagbabago, ang pamilya na po ang magpapasya sa susunod na hakbang. Magpasya. Si Imelda ang nagsalita, at ang salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo. Anong klaseng pagpapasya? Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Ang pagpapasya. Kung ipagpapatuloy pa ang life support. Wag sigaw ng isip ni Catherine. "Buhay ako, naririnig ko kayo." Siyempre ayaw naming makita siyang nahihirapan ng ganito katagal. Mabilis na sagot ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. 30 araw. "Sige, Doc. Pag-uusapan namin. Salamat." Narinig ni Catherine ang mga yabag na papalayo. Nang maramdaman niyang silang tatlo na lang ulit siya, si Michael at si Imelda, ang naiwan sa silid, ang usapan ay nagbago ng direksyon. 30 araw.
Ang tagal naman. Reklamo ni Imelda. Magkano pa ang aabutin natin yan? Dapat simple lang ang burol. Ayaw ni Catherine na nang magastos. Simple lang siyang tao. Hindi naisip ni Catherine. Hindi ako simpleng tao. Pinili ko lang maging simple para sa'yo, para sa inyo. Ang alaala ay dumaloy sa kanyang isipan na parang isang ilog malinaw at masakit. Bago si Michael, bago ang lahat ng ito, mayroon siyang minahal. Si Marco. Isang lalaking may matamis na ngiti at mga pangakong abot langit. Para kay Marco, ibinigay niya ang lahat. Hindi lang ang kanyang puso, kundi maging ang kanyang tiwala. Ipinakita niya rito ang kanyang tunay na katayuan sa buhay. At ginamit nito iyon laban sa kanya. Naalala niya ang isang hapon sa isang mamahaling restaurant. "Babe, may pangarap akong negosyo." Sabi ni Marco hawak ang kanyang kamay. "Isang puhunan lang ang kailangan. Isang malaking puhunan. At kapag lumago ito para sa ating dalawa naman to." Dahil sa pag-ibig naging bulag siya. Ibinigay niya ang milyon-milyong pisong hinihingi nito nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan wala na si Marco. Naglaho na parang bulak kasama ang kanyang pera at ang lahat ng kanyang pangarap. Ang sakit ng katraydurang iyon ang nagtulak sa kanyang magtago sa likod ng isang maskara. Nang makilala niya si Michael, isang lalaking tila simple at kontento, sinubok niya ang tadhana. Nagpanggap siyang simple, isang babaeng walang yaman para hanapin ang isang pag-ibig na hindi nabibili ng pera. Akala niya, sa wakas natagpuan na niya ito. Ngunit ang katotohanan na ngayon ay malinaw na naririnig niya mula sa kanyang higaan ay mas masahol pa sa bangungot. Nakahanap lamang siya ng mas ganid na halimaw. Ang pag-iisip niya ay ibinalik sa kasalukuyan ng pagbukas ng pinto. Ang pabango ni Bianca ay muling pumuno sa silid, isang matapang na amoy na sumasakal sa sterile na hangin. "Hi, mahal," malanding bati ni Bianca. Narinig ni Catherine ang isang tunog na nagpaguho sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang tunog ng isang halik na puno ng pagnanasa at pagtataksil na ginawa ilang talampakan lamang mula sa kanyang kama. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Michael. Ang boses ay malambing, isang lambing na ipinagkait sa kanya sa loob ng maraming taon. "Medyo nainip na," sagot ni Bianca, at naramdaman ni Catherine ang paglubog ng kama sa tabi niya. Umupo si Bianca roon, sa kanyang kama. Hindi na ako makapaghintay na palitan ng mga luma at malulungkot na kurtina sa bahay na yon. At yung mga gamit sa kwarto, itatapon ko lahat. Gusto ko ng bagong simula para sa atin. Lahat ng gusto mo, mahal, makukuha mo, pangako ni Michael. Konting-konting tiis na lang. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Catherine. Ang bahay na inalagaan niya, ang kwartong pinangarap niya, ang buhay na ibinigay niya lahat, ay binubura at pinaplano ng palitan. Habang siya ay nakahiga roon, bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang galit at pait ay nag-uumapaw sa kanya, isang nagbabagang apoy na walang mapaglagyan. Nang umalis na sina Michael at Bianca, naiwan ang katahimikan at ang malamig na tunog ng makina. Ngunit sa loob ni Catherine, isang bagyo ang nagaganap. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng galit ay nagtipon-tipon hanggang sa hindi na niya ito makayanan. At sa gitna ng kanyang paralysis, isang bagay ang gumalaw. Hindi ang kanyang daliri, hindi ang kanyang labi. Isang mainit na likido ang dahan-dahang gumapang mula sa gilid ng kanyang mata, dumaloy sa kanyang sentido at nabasa ang puting unan. Isang patak ng luha. Sakto namang pumasok si Joy para sa kanyang regular na pag-check. Huminto siya sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay sinasanay na suriin ang mga vital signs sa monitor. Ngunit isang maliit na kislap sa gilid ng mata ng pasyente ang kumuha ng kanyang atensyon. Yumuko siya para tingnang mabuti. Isang luha, isang basa, sariwang luha. Natigilan si Joy. Ang kanyang paghinga ay huminto.
Sa kanyang propesyon, alam niyang ang mga pasyenteng nasa ganito kalalim na koma ay hindi umiiyak. Ito ay isang bagay na imposible, isang bagay na hindi dapat nangyayari. Tumingin siya sa payapang mukha ni Catherine pagkatapos ay sa monitor na nagpapakita ng isang matatag ngunit walang pagbabagong tibok ng puso. Muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa luha. Hindi ito luha ng kalungkutan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ay isang butil ng tubig, isang pangako ng paparating na baha. Sa maliwanag na nurse's station, nakaupo si Joy sa harap ng kumikinang na monitor. Ang kanyang mga daliri ay nakapatong sa keyboard, handa nang i-type ang kanyang ulat para sa shift. Sa screen ang format ay malinaw. Patient remains in a stable but unresponsive comatose state. Vital signs are normal. No significant changes observed. Nag-alinlangan siya, ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang imahe ng basang landas ng luha sa pisngi ni Catherine ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, isang anomalya, isang senyales na sumisigaw ng isang katotohanang hindi kayang sukatin ng mga makina. Ang protocol ng ospital ay simple iulat ang lahat, gaano man kaliit. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga mukha sa silid na yon, ang kasakiman sa mga mata ni Imelda, ang pekeng pag-aalala ni Michael, ang mapang-angking tingin ni Bianca, isang malakas na pakiramdam ng proteksyon ang pumipigil sa kanya. Ang pag-uulat nito ngayon ay parang paglalantad sa isang bagong sibol na halaman sa gitna ng isang bagyo. Sa isang desisyon na nagmula sa kanyang konsensya at hindi sa kanyang handbook, tinapos niya ang ulat ayon sa nakasulat. Pinili niyang itago ang sikreto. Pinili niyang maging tagapag-alaga, hindi lang ng katawan ni Catherine, kundi pati na rin ng kanyang pag-asa. Mula sa araw na yon, ang bawat pagpasok ni Joy sa silid ay naging isang misyon. Hindi na ito simpleng pag-check ng vital signs o pag-asikaso ng dextrose. Habang marahan niyang pinupunasan ang mukha ni Catherine, kinakausap niya ito sa isang mahinang bulong. Ang kanyang boses ay tanging para sa pandinig ng babaeng natutulog. Medyo makulimlim po ngayon, Mrs. Velasco, sabi niya isang umaga. Mukhang uulan. Pero alam niyo ba, sabi nila, mas masarap daw matulog kapag umuulan. Ngiti niya. Kaya sige lang po, ipahinga niyo lang ang inyong katawan. Nandito lang ako. Ang mga kwento niya ay simple, tungkol sa matandang pasyente sa kabilang silid na mahilig kumanta ng mga lumang awitin, tungkol sa bagong tinda sa kantin ng ospital, o tungkol sa pusa na palaging nag-aabang sa labas ng pinto. Ang mga salitang yun na walang hinihintay na sagot ay naging isang tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng tahimik na pag-iisa ni Catherine. Sa labas ng santuaryong iyon, ang hangin ay nagiging mas mabigat sa desperasyon. Ang mga tawag sa telepono ni Imelda ay naging mas madalas at mas galit. Isang hapon, habang naglalakad sa pasilyo, narinig ni Joy ang boses nito na nagmumula sa isang sulok. Sinabi ng maghintay kayo, pabulong na sigaw ni Imelda sa kausap. Malapit na, palabasin niyo lang ako sa problemang ito at babayaran ko kayo ng doble. Konting panahon na lang. Ang takot sa kanyang boses ay malinaw, isang takot ng isang taong malapit ng malunod sa sarili niyang utang. Si Michael naman ay naging mas abala sa kanyang mga transaksyon. Narinig siya ni Joy isang araw na may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. Oo, tunay na perlas yan, galing pa sa South Sea, sabi niya. Huwag ka nang tumawad. 30,000 final price. Kailangan ko lang ng mabilis na pera. Naramdaman ni Joy ang pag-ikli ng kanyang sikmura. Ang kwintas na perlas. Iyon ang suot-suot ni Catherine sa isang litrato na nakadisplay sa tabi ng kama nito, isang kwintas na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat araw ay isang masakit na pagtatanghal ng kasakiman. Ngunit sa loob ng silid si Joy ay nagtanim ng pag-asa. Isang gabi, pagod na pagod si Joy mula sa isang mahabang shift. Hating gabi na,
At ang buong palapag ay tahimik na. Dapat sana ay umuwi na siya. Ngunit tila may isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humila sa kanya pabalik sa silid ni Catherine. Pumasok siya at umupo sa silyang katabi ng kama, hinahayaan ang katahimikan na balutin siya. "Alam mo, Mrs. Velasco," mahina niyang sabi na para bang naglalabas ng sama ng loob. "Nakakapagod silang pakinggan. Nakakapagod silang panoorin. Hindi kanila karapat-dapat. Ang lakas ng loob nilang pagplanuhan ang lahat habang ikaw ay nandito lumalaban." Sa isang kilos na puno ng simpatiya, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Catherine na nakapatong sa ibabaw ng kumot. Ang balat nito ay malamig. Ngunit sa ilalim ng lamig na yon, naramdaman niya ang isang uri ng enerhiya, isang tibok ng buhay na hindi kayang ipakita ng mga makina. "Kung naririnig mo man ako," patuloy niya sa isang bulong na halos para na lang sa kanyang sarili, "lumaban ka. Huwag mong hayaan silang manalo. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga." At doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, may naramdaman siya. Isang bagay na napakahina na sa unay inakala niyang imahinasyon lamang. Isang bahagyang pagpisil. Ang mga daliri ni Catherine na matagal nang hindi gumagalaw ay bahagyang kumuyom sa kanyang kamay. Natigilan si Joy. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi siya gumalaw, hindi huminga. Tinitigan niya ang kanilang magkahawak na kamay, naghihintay, umaasa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa mukha ni Catherine. Walang pagbabago. Nakapikit pa rin payapa. Tumingin siya sa monitor. Ang linya ng tibok ng puso ay nanatiling kalmado at regular. Ang numero ng kanyang presyon ng dugo ay hindi nagbago. Walang anumang pisikal na indikasyon na may nangyari. Guni-guni ko lang ba tanong niya sa sarili. Dahil ba sa pagod, ngunit alam niya ang kanyang naramdaman. Hindi yun isang muscle spasm. Yun ay isang tugon, isang mensahe. Dahan-dahan siyang yumuko, ang kanyang labi ay malapit sa tainga ni Catherine. "Naririnig mo ako, hindi ba, Catherine?" Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pananabik. Isang mahabang sandali ng katahimikan. At pagkatapos naramdaman niya itong muli. Mas malakas sa pagkakataong ito. Isang tiyak na pagpisil. Isang luha ng tuwa ang namuo sa mata ni Joy. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay. Si Catherine ay hindi lamang nakikinig. Siya ay tumutugon. At sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na silid na yon, isang alyansa ang nabuo. Isang alyansa na babago sa lahat. Ang sumunod na 2 araw ay naging isang laro ng tahimik na paghihintay para kay Joy. Bawat pagpasok niya sa silid ni Catherine ay may dalang panibagong pag-asa. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang kamay nito. Nagbabaka sakaling mauulit ang mahinang pagpisil, ngunit wala. Nananatiling walang galaw si Catherine, isang magandang estatwa na nakahiga sa gitna ng mga makinang humihinga para sa kanya. Nagsimulang magduda si Joy sa kanyang sarili. Baka nga guni-guni lang niya ang lahat. Isang hapon, sa 16 na araw ni Catherine, sa ospital, abala si Joy sa pag-aayos ng dextrose nito. Mag-isa lamang siya sa silid. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, lumilikha ng isang mainit na sinag na tumatama sa mukha ng pasyente. "Napakaganda mo pa rin, Catherine," bulong ni Joy sa sarili habang pinagmamasdan ang babae. Kahit sa gitna ng lahat ng ito, at sa sandaling iyon nang walang anumang babala nangyari ito, dahan-dahan na parang mga pakpak ng paru-paro, gumalaw ang mga pilik mata ni Catherine. Pagkatapos sa isang napakabagal na kilos, ang kanyang mga talukap ay bahagyang umangat. Sa loob lamang ng 2, marahil 3 segundo ang kanyang mga mata, malalalim at puno ng mga kwentong hindi masabi, ay nagbukas at tumitig ng diretso sa kawalan. Bago pa man makapag-react si Joy, muli itong pumikit. Ngunit sapat na yon. Hindi ito guni-guni.
Totoo ito. Napasinghap si Joy, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng pagkamangha. Ang kanyang puso ay tumatalon sa tuwa. Napatunayan niya si Catherine ay lumalaban. Nagbabalik siya. Ngunit ang tuwa ay mabilis na napalitan ng isang malamig na pag-iingat. Huwag pasabi ng isang boses sa kanyang isipan. Hindi pa ito ang oras. Alam niyang kung isisiwalat niya ito ngayon, mawawala ang kanilang bentahe. Mawawala ang elementong sorpresa na siyang magiging pinakamalakas na sandata ni Catherine. Kinagabihan, nang bumalik siya para sa kanyang huling round, dala na niya ang isang bagong determinasyon. Isinara niya ng bahagya ang pinto upang magkaroon sila ng privacy. Lumapit siya sa kama. Catherine? Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Alam kong naririnig mo ako. Nakita ko. Nakita kong iminulat mo ang iyong mga mata. Walang sagot. Huwag kang matakot, patuloy ni Joy. Hindi ko sasabihin sa kanila. Kakampi mo ako. Sa loob ng mahabang sandali, tanging ang tunog ng heart monitor ang maririnig. Pagkatapos, tulad ng dati, ang mga daliri ni Catherine ay bahagyang kumilos at marahang pumisil sa kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag ito, mas may intensyon. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang lihim na komunikasyon ay nagpatuloy. Ang simpleng pagpisil ay naging isang sistema. Isang pisil para sa oo, dalawa para sa hindi. Naging mas madalas na rin ang pagmulat ni Catherine ng kanyang mga mata, ngunit sa mga sandaling si Joy lang ang kasama niya. Isang gabi nagdala si Joy ng isang maliit na whiteboard at marker. Subukan natin ito, sabi niya. Inilagay niya ang marker sa pagitan ng mga daliri ni Catherine at inalalayan ang kamay nito papunta sa board. Sa una, ang mga kamay ni Catherine ay nanginginig at mahina. Ang mga guhit ay halos hindi makita. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang panghihina. Gabi-gabi nagsasanay sila. Ang mga nanginginig na linya ay unti-unting naging mga titik. Hanggang sa isang gabi, matapos ang ilang araw ng pagsubok, naisulat niya ang isang salita, pagkatapos ay isa pa. Ang mga titik ay magulo at hindi pantay, ngunit malinaw at nababasa. Attorney Francisco. Sa ilalim nito isang serye ng mga numero, isang numero ng telepono. Napatingin si Joy sa nakasulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito isang simpleng pangalan. Ito ay isang utos. Kinabukasan sa kanyang lunch break, nagtungo si Joy sa isang tahimik na sulok ng ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono at dinadial ang numero. Ang bawat ring ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang malalim at baritonong boses ang sumagot. Francisco Sandoval speaking. How may I help you? Hello po. Nagsimulang mautal si Joy. Tumatawag po ako para kay Catherine Velasco. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Sino ito? Paano mo nakuha ang numero ko? Ang tanong ng lalaki, ang tono nito ay biglang naging matalas at puno ng pagdududa. Ako po si Joy, ang nurse niya. Mabilis na paliwanag ni Joy. Siya po ang nagbigay sa akin ng numero niyo, sinulat niya. Isang buntong hininga ng hindi paniniwala ang narinig ni Joy. Imposible. Ang kliyente ko ay comatose. Alam ni Joy na kailangan niya ng isang bagay na makakapagpatunay. Naalala niya ang isa pang salita na isinulat ni Catherine sa ilalim ng numero na inutos nitong sabihin kung sakaling magduda ang abogado. Sinabi niya po na sabihin ko sa inyo ang salitang Amapola. Ang katahimikan sa kabilang linya ay naging mas matindi. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagkabigla. Matapos ang ilang segundo, na tila isang kawalang hanggan, nagsalita muli si Attorney Francisco Sandoval, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Ang pagdududa ay napalitan ng isang kagyat na pangangailangan at awtoridad. Nasaan siya?
Anong ospital? Ibinigay ni Joy ang mga detalye. Makinig ka sa akin, Joy, mariing sabi ng abogado. Huwag kang aalis sa tabi niya. Huwag mong hahayaan na may ibang makalapit sa kanya. Gawin mo ang lahat para protektahan siya. Papunta na ako. Bago pa man makasagot si Joy ang tawag ay natapos na. Nakatayo si Joy sa pasilyo, hawak ang kanyang telepono, ang kanyang puso ay kumakarera. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang ito isang simpleng drama ng pamilya. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas komplikado. At siya sa isang iglap ay naging isang mahalagang manlalaro sa isang mapanganib na laro. Wala pang isang oras, isang figura na may hindi maikakailang awtoridad ang lumakad sa pasilyo ng ICU. Si Attorney Francisco Sandoval ay nasa mga huling taon ng kanyang 60, matangkad at balingkinitan na kasuot ng isang simpleng barong na may plansadong plansa. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at matalino, nagpapakita ng mga dekada ng karanasan sa batas at buhay. Hindi siya mukhang isang tipikal na bisita sa ospital. Siya ay mukhang isang general na susuriin ang kanyang hukbo. Nagpakilala siya sa nurses station bilang malayong kamag-anak ni Catherine. Nang walang pag-aalinlangan, pinahintulutan siyang makapasok. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Joy na tahimik na nakatayo sa isang sulok naghihintay. Isang simpleng tango mula sa abogado ang nagsilbing pagkilala. Pumasok siya sa silid ni Catherine. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan lamang niya ang babaeng nakahiga sa kama, ang kanyang kliyente, ang anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, na ngayon ay tila isang babasaging manika. Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Bago ito napalitan ng isang bakal na determinasyon, isinara niya ang pinto. Joy, sabi niya sa isang mahinang boses, hindi inaalis ang tingin kay Catherine. Sabihin mo sa akin ang lahat. At ikinuwento ni Joy ang lahat. Ang bawat mapanirang salita, ang bawat kilos ng kasakiman. Ang tangkang pagkuha sa pulseras, ang pag-uusap tungkol sa pagtatanggal ng life support, ang walang awang pagpaplano sa pagbebenta ng mga ari-arian ni Catherine habang siya ay ilang talampakan lang ang layo. Habang nagsasalita si Joy, ang mukha ni Attorney Francisco ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang bawat detalye ay tila isang piraso ng ebidensya na kanyang inilalagay sa isang mental na folder, naghahanda para sa isang kasong hindi sa korte lilitisin, kundi sa totoong buhay. Nang matapos si Joy, lumapit ang abogado sa kama. Catherine, mahina niyang tawag. Si Tito Cisco mo ito. Nandito na ako. Tulad ng inaasahan, dahan-dahang iminulat ni Catherine ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, ang mga ito ay tumitig ng diretso sa kanya, puno ng pagkilala, sakit at isang matinding determinasyon. Alam ko na ang lahat, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. At gagawin natin ang nararapat. Ngunit kailangan kong malaman, ano ang gusto mong gawin? Gamit ang whiteboard sa tulong ni Joy, nagsimulang magsulat si Catherine. Ang kanyang mga kamay ay mas matatag na ngayon, dala ng galit na nagsisilbing panggatong. Ang mga salita ay malinaw. Huwag pa, hayaan sila. Plano, naintindihan agad ni Attorney Francisco. Hindi ito tungkol sa simpleng paggising at pagbawi. Ito ay tungkol sa isang kalkuladong paghihiganti. Isang paghihiganti na ihahain ng malamig. Masusunod, sagot niya. At nagsimula ang plano. Mula sa kanyang telepono, nagsimulang gumawa ng mga tawag si Attorney Francisco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat, nagbibigay ng mga utos sa mga taong nasa kabilang linya. Ang mga ito ay mga utos sa mga bangko, sa mga stockbroker, sa mga board member ng mga kumpanyang hindi alam ni Michael na pag-aari ng kanyang asawa.
I-flag ang lahat ng account sa ilalim ng pangalan ni Catherine Velasco. Walang anumang transaksyon, lalo na ang mga may special power of attorney, ang papayagan nang walang verbal confirmation mula sa akin. Oo, sa akin mismo. Simula ng pagsubaybay sa lahat ng pagtatangkang i-access ang kanyang mga pondo, gusto kong malaman ang bawat galaw. Magpadala ng isang private investigator sa bahay nila. Bantayan si Michael Velasco at ang isang babaeng nagngangalang Bianca. Gusto ko ng litrato. Gusto ko ng video. Habang ang abogadong general ay nag-orkestra ng digmaan mula sa loob ng silid sa ospital, si Catherine ay nakikinig, ang kanyang mga mata ay nakapikit na muli, ngunit ang kanyang isipan ay mas gising kaysa dati. Ang bawat utos ay musika sa kanyang pandinig. Kinabukasan ng unang epekto ng kanilang kontraopensiba ay naramdaman. Nasa isang mamahaling department store, si Michael kasama si Bianca. Pinipili nila ang isang engagement ring, isang maagang pagdiriwang. Ito ang gusto ko, mahal. Sabi ni Bianca, itinuturo ang isang dambuhalang diamante. May kumpiyansang iniabot ni Michael ang isa sa mga credit card ni Catherine sa sales lady. Ilang sandali lang bumalik ang babae, ang kanyang nangiti ay napalitan ng pag-aalinlangan. I'm sorry, sir. Na-decline po ang card. Kumunot ang noo ni Michael. Imposible. Subukan mo ulit. Sinubukan muli, ngunit pareho pa rin ang resulta. Sinubukan niya ang isa pang card. Na-decline din. May problema siguro sa sistema nila. Sabi niya kay Bianca pilit na itinatago ang kanyang pagkapahiya. Halika, sa bangko na lang tayo mag-withdraw. Ngunit sa bangko, isang mas malaking sampal ang sumalubong sa kanya. Ang bank manager na dati magiliw sa kanya ay sinalubong siya ng may formal at malamig na pakikitungo. Mr. Velasco, paumanhin po. Sabi ng manager, mayroong suspicious activity flag sa account ng inyong asawa. Ayon sa aming bagong protocol, lahat ng malalaking withdrawal ay pansamantalang sinuspinde habang may investigasyon. Anong suspicious activity? May hawak akong SPEO. Halos pasigaw na, sabi ni Michael, iwinawagayway ang mga dokumentong pinirmahan ni Catherine. Naiintindihan ko po, sir. Ngunit ito ay utos mula sa head office. Para na rin po ito sa proteksyon ng account ng misis nyo. Umalis si Michael sa bangko na umuusok ang ilong sa galit hila-hila. Si Bianca na ngayon ay may bahid na ng pagdududa sa muka. Ano bang nangyayari, Michael? Akala ko ba, kontrolado mo na ang lahat? Mga buwisit na procedures sa bangko. Sigaw ni Michael, sinisipa ang gulong ng kanyang kotse. Hindi niya alam na mula sa kabilang kalsada, isang mahabang lente ng kamera ang nakatutok sa kanila. Kinukunan ang bawat galaw, bawat ekspresyon ng kanyang lumalaking pagkataranta. Sa loob ng silid sa ospital, si Catherine ay nakahiga pa rin, tila walang malay. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga nakapikit na mata, isang malamig at kontentong ngiti ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang plano ay nagsimula na at sila, ang mga buwitre, ay nagsisimula ng makaramdam ng gutom. Ang mga araw ay lumipas na, tila mga butil ng buhangin na dumadaloy sa isang hourglass. Bawat isa ay nagmamarka ng papalapit na pagtutuos. Sa labas ng silid ni Catherine, ang mundo ni na Michael at Imelda ay unti-unting gumuho, piraso, bawat piraso. Ang pagkainip ay napalitan ng hayagang pagkataranta. 27 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang aksidente. Ang petsang itinakda ng doktor, ang 30 araw na palugit ay tila isang espada na nakabitin sa kanilang mga ulo, ngunit hindi sa paraang kanilang inaasahan. Ito ay naging isang deadline hindi para sa pagtatapos ng buhay ni Catherine, kundi para sa kanilang sariling mga kasinungalingan. Sa loob ng tahanan ng mga Velasco isang gabi, ang katahimikan ay binasag ng isang marahas na pagtatalo. Mula sa kanyang pagmamatsyag, sa labas, narinig ng private investigator ang bawat salita
na malinaw na naire-record ng isang maliit na device. Hindi ko na kaya, Michael. Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Ilang linggo na tayong walang pera. Lahat ng card, lahat ng account naka-freeze. Anong silbi ng pag-aari niya kung hindi natin magamit? Kasalanan ko ba? Ginagawa ko na ang lahat. Ganting sigaw ni Michael, ang kanyang muka ay namumula sa stress. Huwag kang mag-alala, malapit na. 3 araw na lang. Pagkatapos ng 30 araw, pipirmahan ko na ang papeles para itigil ang life support. Pagkatapos niyan, opisyal na. Atin na ang lahat. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Michael. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. 3 araw. Michael, ilang taon na akong naghintay sa anino ng asawa mo. Pagod na ako sa pagtatago. Pagod na ako sa pagiging kabit. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang buhay na ipinangako mo, maghahanap ako ng iba na kaya. Ang banta ay tumama ng malalim. Ang takot na mawala, si Bianca, ang tanging tropeyo ng kanyang inaakalang tagumpay, ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pag-aalala sa pera. Sa isang kilos ng desperasyon, hinawakan niya si Bianca. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Dahil sa takot, gumawa si Michael ng isang mapusok na desisyon. Sige, sabi niya. Hindi na natin hihintayin ang 30 araw. Bukas, magpapatawag ako ng isang family meeting. Isang pag-uusap tungkol sa kinabukasan, isang paunang paghahati-hati. Ito ay isang pampalubag loob kay Bianca, isang paraan para ipakita na seryoso siya. Sa loob ng ospital, isang milagro ang tahimik na nagaganap. Sa tulong ni Joy at ng isang dedikadong physical therapist na pinadala ni Attorney Francisco, si Catherine ay muling natututong kontrolin ang kanyang katawan. Ang mga pagsasanay ay masakit at nakakapagod. Ang simpleng pag-upo sa gilid ng kama ay nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Ang bawat pagtayo na inaalalayan ay isang laban sa pagitan ng kanyang determinasyon at ng kanyang mga kalamnang ng hina. Kaya mo yan, Catherine. Palaging bulong ni Joy habang pinupunasan ang pawis sa noo nito. Isang gabi, habang nag-iensayo silang maglakad nang dahan-dahan sa loob ng silid, napahinto si Catherine at napahawak sa balikat ni Joy. Napatingin siya sa salamin na nasa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay payat maputla at may mga bakas ng paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na roon ang dating lambot at pagtitiwala. Ang naroon ay isang matalim na liwanag, isang apoy na pinanday sa sakit at pagtataksil. Ito ang mga mata ng isang reynang naghahanda para sa digmaan. Samantala, natanggap ni Attorney Francisco ang ulat mula sa private investigator kasama ang audio recording ng pag-aaway ni Michael at Bianca at ang plano para sa family meeting. Agad niya itong ipinarating kay Catherine. Habang pinakikinggan ni Catherine ang recording sa pamamagitan ng isang maliit na earphone, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang bawat sigaw, bawat salita, ay tila nagpapatigas lamang sa bakal na bumabalot sa kanyang puso. Nang matapos ang recording, kinuha niya ang whiteboard. Bukas sa bahay, oras ng meeting, naintindihan ni Joy at Attorney Francisco. Hindi na nila hihintayin ang 3 araw. Ang entablado ay inihanda na para sa kanila. Ang kailangan na lang nilang gawin ay itaas ang kortina. Sa ika-28 araw, nagsimula ang huling paghahanda. Maaga pa lang isang team na pinadala ng abogado ang dumating sa ospital. Kasama nila ang isang makeup artist at stylist. Si Attorney Francisco mismo ang nagdala ng damit, isang simple ngunit eleganteng itim na bestida gawa sa mamahaling tela na dumadaloy na parang likidong anino. Ito ay damit ng isang babaeng makapangyarihan. Isang damit para sa isang burol, ngunit hindi sa kanya. Habang inaayusan siya, tahimik lang si Catherine. Pinanood niya sa salamin habang ang kanyang maputlang mukha ay nabigyan ng kulay, ang kanyang buhok ay maingat na inayos at ang mga bakas ng kanyang pananatili
Sa ospital ay maingat na itinago. Nang matapos ang lahat, siya ay naging isang estranghero sa kanyang sariling mga mata. Isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay, mas malamig, at mas mapanganib. Handa ka na ba? Tanong ni Attorney Francisco. Tumango si Catherine. Ang kanyang boses na unti-unti nang bumabalik ay lumabas na mahina, ngunit matatag. Handa na. Sa isang hiwalay na silid, pinirmahan ni Attorney Francisco ang mga papeles para sa kanyang discharge gamit ang isang medical certificate mula sa isang pinagkakatiwalaang doktor na nagpapatunay sa kanyang milagrosong paggaling. Lahat ay ginawa ng mabilis at tahimik. Nang lumabas si Catherine sa kanyang silid, suot ang itim na bestida, ang mga nurse sa station na nakakita sa kanya ay napanganga sa pagkamangha. Ang pasyenteng comatose na halos isang buwan nilang inalagaan ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan, buhay na buhay at nagliliwanag sa isang nakakakilabot na ganda. Sumakay sila sa isang itim at makintab na sasakyan na naghihintay sa pribadong labasan ng ospital. Habang binabaybay nila ang daan, patungo sa kanyang dating tahanan, walang nagsasalita. Tumingin si Catherine sa labas ng bintana sa mga pamilyar na kalye na ngayon ay tila bahagi ng isang nakaraang buhay. Hindi siya kinakabahan, hindi siya natatakot. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang bagyo bago ito manalasa. Ang araw ng pagtutuos ay dumating na. Ang itim na Mercedes-Benz ay marahang huminto sa tapat ng malaking gate na bakal. Mula sa loob, pinagmasdan ni Catherine ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ito ay mukhang pareho, ang hardin ay maayos pa rin, ang mga bintana ay malinis, ngunit para sa kanya ito ay isa ng dayuhang lugar, isang mausoleo ng mga sirang pangako at masasamang alaala. Sa loob, ang family meeting ay nagaganap sa sala, ngunit ang kapaligiran ay hindi malungkot o formal. Ito ay puno ng isang masiglang kasabikan na parabang isang salo-salo para sa Pasko. Nakaupo si Michael sa pinakaupuan ng mesa, nagpapanggap na isang nagdadalamhating balo na napilitang maging matatag. Si Imelda sa kanyang tabi ay may hawak na listahan na tila naghahanda para sa isang pamimili. Si Bianca ay nakaupo ng may pagmamayari. Sa silyang dating paborito ni Catherine, ang kanyang mga kuko na bagong manicure ay kumikinang habang sumisimsim siya ng alak. Ilan pang malalapit na kamag-anak na kasabwat sa kasakiman ang naroon. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asam. Ayon sa payo ng ating abogado, nagsimula si Michael sa isang malungkot na tono. Mas mabuting pag-usapan na natin ang estate ni Catherine para sa hinaharap. Para kapag dumating na ang oras, handa na tayo. Tama yan, segunda ni Imelda. Itong bahay at lupa, siyempre sa'yo mapupunta, anak. At yung mga alahas niya bilang ako ang kanyang pangalawang ina, nararapat lamang siguro na sa akin mapunta bilang alaala. At ang mga savings niya sa bangko, Michael, singit ni Bianca, ang kanyang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin, ang ating bagong simula. Mula sa labas, narinig ni Catherine ang malakas na tawanan na sumunod sa mga salitang iyon. Isang tawanan na kumukutya sa kanyang pag-iral, isang pagdiriwang sa kanyang inaasahang kamatayan. Iyon ang hudyat. Bukas na ang gate. Mahinang utos niya sa driver. Ang gate ay dahan-dahang bumukas nang walang ingay. Ang sasakyan ay pumasok sa driveway at huminto sa harap mismo ng malaking pinto. Si Attorney Francisco ang unang bumaba na sinundan ni Joy. Pagkatapos sa isang kilos na puno ng sinanay na biyaya at malamig na determinasyon, lumabas si Catherine. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang itim na bestida. Ang kanyang buhok ay bahagyang nililipad ng hangin. Tumayo siya roon matikas at tuwid ang kanyang muka
ay isang perpektong maskara ng kalmadong kapangyarihan. Hindi siya kumatok. Itinulak niya lang nang marahan ang malaking pinto na sadya palang hindi nakalock. Ang pintuan ay bumukas nang walang kaluskos, inilalantad ang eksena sa loob. Ang tawanan sa sala ay biglang naputol. Ang lahat ng mga mata ay napalingon sa direksyon ng pinto. Para silang mga daga na nahuli sa akto ng pagnanakaw. Sa simula, may pagkalito. Hindi nila agad nakilala ang babaeng nakatayo roon. Ang babaeng payat, ngunit matikas na may mga matang nag-aapoy sa isang malamig na apoy. Pagkatapos ang pagkilala, ay unti-unting lumitaw na sinusundan ng isang alon ng hindi paniniwala. Ang baso ng alak ay nahulog mula sa kamay ni Bianca, bumagsak sa sahig na may malakas na tunog at nagkalat ang pulang likido na parang dugo. Si Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Si Michael ay napatayo, ang kanyang upuan ay tumagilid at bumagsak sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay na para bang nakakita siya ng isang multo. At sa isang paraan, totoo iyon. Nakikita niya ang multo ng lahat ng kanyang mga kasalanan na nagkatawang tao. Dahan-dahang lumakad si Catherine papasok. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay ang tanging maririnig sa nakabibinging katahimikan. Huminto siya sa gitna ng sala. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumaraan sa bawat mukha sa silid na para bang sinusunog ang kanilang mga imahe sa kanyang isipan. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses na hindi na mahina ay lumabas na malinaw, malamig at matalas na parang isang piraso ng bubog. "Pasensya na kung naantala ako," sabi niya, isang bahagyang mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sa sarili kong libing." Ang mga salitang yon ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal. Ang pagkagulat ay napalitan ng purong takot. Paano? Ang tanging salitang nagawang ibulalas ni Michael ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. "Imposible. Paanong nabuhay ka?" "Hindi ako namatay." Simpleng sagot ni Catherine habang dahan-dahan siyang lumalakad palapit sa mesang pinagpupulungan nila. "Nakinig lang ako." Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa kaluluwa ng bawat isa sa kanila. "Narinig ko ang lahat. Ang pagpaplano, ang paghahati-hati, ang pagdiriwang." Huminto siya sa harap ni Bianca na ngayon ay nanginginig sa takot sa kanyang upuan. "Narinig ko kung paano mo gustong itapon ang lahat ng gamit ko." Pagkatapos ay bumaling siya kay Imelda. "At narinig ko kung paano mo gustong angkinin ang mga alahas na alaala ng aking ina." Sa huli, ang kanyang tingin ay bumalik kay Michael, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagtaksil sa kanya sa pinakamasakit na paraan. "At ikaw," sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Narinig kitang humiling na sana'y mamatay na ako." Ang silid ay napuno ng isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang reyna ay nagbalik na sa kanyang kaharian at ang kanyang paghahari ng takot ay nagsisimula pa lamang. Ang takot sa silid ay halos pisikal na isang malamig na hamog na bumabalot sa lahat. Si Imelda ang unang nakabawi mula sa pagkabigla at ang takot niya ay mabilis na napalitan ng isang desperado at irrational na grit. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at nanginginig. Tumayo siya, itinuturo ang isang nanginginig na daliri kay Catherine. "Isa kang impostor. Patay ka na dapat. Nakita namin," sinabi ng doktor. Hindi natinag si Catherine. Sa halip, isang senyas mula sa kanya ang nag-utos kay Attorney Francisco na kumilos. Kalmado nitong inilabas ang kanyang telepono at pinindot ang isang numero. "Simulan na." Iyon lang ang sinabi niya.
Sa isang iglap ang katahimikan ay muling binasag, ngunit sa pagkakataong ito, ng isang sabay-sabay na tunog ng mga nagriring na cellphone. Ang telepono ni Michael ng dalawa niyang pinsan na naroon nakasosyo niya sa isang maliit na negosyo at ng isa pang tiyuhin na may utang sa kanya lahat ay sabay-sabay na tumunog. Gulat na sinagot ni Michael ang kanyang tawag. "Hello, Mr. Tan." Ang kanyang mukha na kanina'y maputla sa takot ay lalo pang namuti na parang papel. "Ano-anong ibig mong sabihing tinatanggal niyo na ako sa trabaho? Bakit wala akong ginagawang masama?" Sa kabilang panig ng silid, ang kanyang pinsan ay sumisigaw din. "Anong kanselado? Paanong kinansela ang kontrata? Kaka-approve lang niyan kahapon." Ang sala ay biglang naging isang eksena ng kaguluhan at pagkalito. Ang mga email notification ay sunod-sunod na pumasok sa kanilang mga telepono, bawat isa ay naglalaman ng masamang balita. Contract terminated, access revoked, position dissolved, credit line frozen. Ang maliit na imperyo na binuo ni Michael, gamit ang impluensya at pera ni Catherine, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. "Anong nangyayari, Michael?" Sigaw ni Imelda, hinila-hila ang braso ng kanyang anak. Nabitawan ni Michael ang kanyang telepono. Ito ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Dahan-dahan siyang lumingon kay Catherine, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot. Ang takot ng isang taong biglang napagtanto na ang daga na kanyang inaapi ay isa palang leon. Anong ginawa mo?" Bulong niya ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Catherine, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Akala niyo ba ang pagiging asawa mo ang trabaho ko? Akala niyo ba ang pagsisilbi sa inyo ang buhay ko?" Lumakad siya palapit, bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin. "Ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo, Michael, pag-aari ko. Ang bangko kung saan ka umuutang, pag-aari ko. Ang mga kontratang inaasahan nyo, nasa ilalim lahat ng kapangyarihan ko." Ang bawat pahayag ay isang malakas na dagok. Ang pagkalito sa kanilang mga mukha ay napalitan ng ganap na pagkatulala. "Iimposible," sabi ni Imelda. "Sinungaling. Isa ka lang simpleng babae na walang pinag-aralan." Bago pa man makasagot si Catherine, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Isang katok na may awtoridad at hindi naghihintay ng paanyaya. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng barong mukhang mga kolektor. Ang kanilang mga mata ay agad na hinanap si Imelda. "Mrs. Imelda Velasco," tanong ng isa. "Narito kami para kolektahin ang bayad sa inyong malaking pagkakautang sa kasino. Kung hindi kayo makakabayad ngayon din, mapipilitan kaming isampa ang kaso." Nanlaki ang mga mata ni Michael at napatingin sa kanyang ina. "Kasino, inay, anong ibig sabihin nito?" Ngunit si Imelda ay hindi makasagot. Siya ay namutla at napaatras, bistado na ang kanyang lihim. Sa gitna ng kaguluhan, si Bianca, na kanina pa tahimik na nagmamasid, ay dahan-dahang tumayo. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Tiningnan niya si Michael mula ulo hanggang paa na, para bang sinusuri ang isang bagay na sira at walang halaga. "So wala ka ng pera?" Tanong niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Hindi sumagot si Michael na nakatitig pa rin sa kanyang ina. Tumawa si Bianca, isang tawang mapait at puno ng pangungutya. "Wala ka na ngang trabaho, bangkarote pa. Hindi ako pumapatol sa pulubi, Michael." Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag mula sa upuan. "Bianca, saan ka pupunta?" Desperadong tanong ni Michael, sa wakas ay napatingin sa kanya. Maghahanap ng totoong lalaki, isang lalaking mayaman, hindi isang hangal na nagpapanggap lang. Naramdaman ni Michael ang isang bagay na pumutok sa loob niya. Ang lahat ng stress, kahihiyan at pagtataksil ay sumabog. Kumuha siya ng isang baso ng tubig mula sa mesa. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ahas ka." Sigaw niya
at ibinuhos ang laman ng baso sa mukha ni Bianca. Tili ni Bianca habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang perpektong makeup. Sa isang huling tingin na puno ng pagkasuklam, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga takong ay nagmamadaling papalayo. Naiwan si Michael na nakatayo, nanginginig, basang-basa ang sahig sa kanyang paanan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo niya. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pera, ang kanyang ina, ang kanyang kabit, lahat ay nawala o nabulgar bilang isang kasinungalingan. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay bumalik kay Catherine, ang arkitekto ng lahat ng ito. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahan-ahan siyang lumuhod, gumagapang palapit sa paanan ni Catherine. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng mga hikbi. "Hindi ko alam. Patawarin mo ako, Catherine." "Mahal, please." Di hinawakan niya ang laylayan ng bestida ni Catherine. Ngunit si Catherine ay hindi gumalaw. Tiningnan lamang niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, na ngayon ay isang kaawa-awang estranghero. Ang kanyang mga mata ay walang awa, walang galit, walang pag-ibig. Ang naroon lamang ay isang malamig, mapait at ganap na kawalan. Ang tunog ng pag-iyak ni Michael ay umalingaw-ngaw sa marangyang sala, isang kaawa-awang tunog na sumasalamin sa ganap niyang pagkawasak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng bestida ni Catherine, na para bang ito ang tanging bagay na makapipigil sa kanya mula sa pagkalunod sa kumunoy na siya mismo ang gumawa. Si Imelda, na napalibutan ng mga kolektor, ay napaupo na lamang sa isang silya. Ang kanyang muka ay blangko talunan. Dahan-dahang ibinaba ni Catherine ang kanyang tingin sa lalaking nasa kanyang paanan. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi para tulungan itong tumayo, kundi para marahang alisin ang pagkakahawak nito sa kanyang damit. Ang kanyang kilos ay kalmado at may distansya na para bang inaalis niya ang isang dumi. Ang pagpapatawad. Sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi isang sigaw, kundi isang malamig at payapang pahayag na tumagos sa kaibuturan ng silid, ay para sa mga taong tunay na nagsisisi. Ikaw, Michael, hindi ka nagsisisi. Takot ka lang. Tumingala si Michael. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at uhog. Hindi totoo yan. Mahal kita, Catherine." Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine. "Pag-ibig, kung mahal mo ako, hindi mo sana ipinagdasal ang aking kamatayan. Kung mahal mo ako, hindi mo sana hinayaang yurakan ng ina mo ang aking pagkatao araw-araw. At higit sa lahat," huminto siya, hinayaang bumaon ang bawat salita. "Kung mahal mo ako, hindi mo sana hinalikan ng ibang babae sa tabi mismo ng aking higaan habang ako'y nag-aagaw buhay." Ang bawat salita ay isang sampal na hindi pisikal, mas masakit, mas tumatatak. Binitawan ni Michael ang kanyang damit na parabang napaso. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. "Inilibing ninyo ako habang humihinga pa ako." Patuloy ni Catherine. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Michael patungo kay Imelda. "Pinagplanuhan ninyo ang aking burol. Pinagtawanan ninyo ang aking buhay. Ang tanging pagkakamali nyo lang." Lumingon siya pabalik kay Michael. "Ay hindi nyo siniguradong mailibing ako ng malalim." Tumayo siya nang tuwid ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Tumingin siya kay Attorney Francisco, na kanina pa tahimik na nagmamasid. Inilabas ng abogado ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilatag ang 2 dokumento sa ibabaw ng mesa, isang petition for annulment at isang eviction notice. "Ayan ang mga papeles ng diborsyo, Michael," sabi ni Catherine. "At ang papel na nagsasabing kailangan niyong lisanin ang pamamahay na ito sa loob ng 24 na oras. Itong bahay, tulad ng lahat ng bagay na inakala ninyong sa inyo, ay pag-aari ko."
Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Walang sigaw, walang sumpa, walang huling tingin na puno ng galit. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamatinding paghuhukom. Lumakad siya patungo sa pinto, kasunod si Joy at si Attorney Francisco. Ang bawat hakbang papalayo sa kanila ay isang hakbang palapit sa kanyang sarili. Nang marating niya ang pintuan, huminto siya ng hindi lumilingon. Hindi ako bumalik para maghiganti. Sabi niya ang kanyang boses ay nakadirekta sa kawalan. Bumalik ako para kunin ang katotohanan. At tuluyan na siyang lumabas, isinasara ang pinto sa likuran niya at kasabay nito isinasara ang pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na niya narinig ang huling sigaw ng desperasyon ni Michael o ang pag-iyak ni Imelda. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tunog ng kanyang sariling paghinga malaya. Ilang buwan ang lumipas, ang dating tahanan ng mga Velasco ay naibenta na. Si Michael at Imelda matapos mawala ang lahat ay napilitang manirahan sa isang maliit na apartment sa isang magulong lugar sa lungsod. Walang kumpanyang tumanggap kay Michael dahil sa kanyang masamang reputasyon. Si Imelda naman ay nagtatrabaho bilang isang labandera para mabayaran ang kanyang mga utang. Ang kanilang dating karangyaan ay naging isang mapait na alaala, isang parusang araw-araw nilang pinagdurusahan. Isang hapon, nakatayo si Catherine sa malawak na balkonahe ng kanyang bagong penthouse apartment. Ang buong syudad ay nakalatag sa kanyang paanan, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kanyang buhok ay umiikli na ngayon, isang modernong gupit na bumagay sa kanyang bagong aura. Lumapit si Joy na ngayon ay hindi na lamang kanyang nurse, kundi kanyang tapat na executive assistant at kaibigan. May dala itong tablet. Ma'am Catherine, narito na po ang final report mula kay Attorney Francisco. Sabi ni Joy, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Lahat ay formal nang nakapangalan sa inyo. Tapos na po ang lahat. Kinuha ni Catherine ang tablet ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa halip ang kanyang mga mata ay nanatili sa tanawin. Salamat Joy. Salamat sa lahat. Walang anuman po. Karangalan ko pong maging bahagi ng pagbabalik niyo. Naiwan si Catherine na mag-isa sa balkonahe. Dinama niya ang malamig na hangin sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan na nagmumula sa paghihiganti, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa pagpapalaya sa sakit sa galit at sa isang buhay na hindi para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang litrato. Ito ay isang luma niyang litrato bago pa niya makilala si Michael, kung saan siya ay nakangiti ng malaya, walang maskara, walang itinatago. Tinitigan niya iyon. Ang babaeng iyon ang tunay na siya ay nagbalik na. Hindi na niya kailangang magtago, hindi na niya kailangang magpanggap. Siya si Catherine Velasco, isang bilyonarya, isang leader, isang survivor, at habang ang araw ay tuluyang lumubog sa kanluran, nag-iwan ito ng isang kalangitan na puno ng mga kulay ng pag-asa. Ngumiti si Catherine, isang tunay at maningning na ngiti. Ang kanyang bagong simula ay nagsimula na. Ang salamin sa conference room ay sumasalamin sa imahe ng isang bagong Catherine. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na papalibutan ng mga board member na nakikinig nang may paggalang sa bawat salita niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat puno ng kumpiyansa habang tinatalakay niya ang mga quarterly projection at mga bagong diskarte sa merkado. Ang babaeng minsan ay nakaluhod sa sahig nagmamakaawa. Para sa isang tingin ng pagtanggap, ay isa na ngayong reyna sa kanyang sariling imperyo. Bawat utos niya ay isang batas. Iyon lang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagtatapos niya, ang mga miyembro ng board ay tumayo, nag-aalok ng mga tango ng pagsang-ayon at mga papuri. Isa-isa silang lumabas na iwan si Catherine.
Sa katahimikan ng malawak na silid, tumingin siya sa labas ng bintana sa tanawin ng syudad na abala sa sarili nitong buhay. Isang maliit na ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan, ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Francisco Sandoval, ang kanyang muka ay seryoso na may hawak na isang manipis, ngunit mabigat na folder na kulay kape. Magandang trabaho sa meeting, Catherine, bati niya. Salamat, Tito Cisco. Sagot ni Catherine, ang kanyang mamangiti ay nananatili. May kailangan ka ba? Akala ko ay tapos na ang lahat ng legal na usapin. Hindi agad sumagot ang abogado. Sa halip lumapit siya sa mesa at maingat na inilapag ang folder sa harap niya. Ang kilos na yon na puno ng pag-iingat ay nagpadala ng isang maliit na kaba sa dibdib ni Catherine. Sa usaping sibil at pinansyal tapos na nga, sabi ni Attorney Francisco. Pero may isang bagay na hindi pa natatapos. Itinulak niya ng bahagya ang folder palapit kay Catherine. Ang aksidente mo. Nawala ang nangiti sa mukha ni Catherine. Ang salitang aksidente ay nagbalik ng isang anino sa kanyang mga mata, isang malamig na alaala ng tunog ng nayuyuping metal at ang biglaang pagdating ng kadiliman. Anong tungkol doon? Tanong niya, ang kanyang boses ay bahagyang nagbago. Isa yung aksidente. Malas lang. Umiling si Attorney Francisco. Hindi ako naniniwala sa malas, lalo na kung napakalaki ng nakataya. Binuksan niya ang folder. Sa loob, may mga litrato. Mga close-up shot ng mga pyesa ng kotse, mga diagram ng brake system, at isang ulat mula sa isang forensic mechanic. Pagkatapos makuha ang sasakyan mo, mula sa impounding ng pulis, ipinasuri ko ito sa isang eksperto. Hindi dahil sa nagdududa ako noon, kundi dahil iyon ang protocol ko, siguraduhing walang nakaligtaan. Paliwanag niya. Itinuro niya ang isang partikular na litrato, isang larawan ng isang maliit na tubo na may malinaw na marka ng pagkasira. Hindi ito nasira dahil sa impact ng banggaan, Catherine. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Ayon sa eksperto, ang brake line mo ay sadyang pinutol. Dahan-dahan para magkaroon ng maliit na butas. Hindi mo mapapansin agad, pero habang tumatagal at ginagamit mo ang preno, unti-unting mauubos ang brake fluid. Sa oras na kailanganin mo ito ng husto, wala na. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Catherine. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Napatingin siya sa mga litrato at ang dating malabong alaala ng pag-apapak sa preno na lumubog lang sa sahig ay biglang naging napakalinaw. Hindi yun isang simpleng mechanical failure. Iyon ay isang pagtatangka sa kanyang buhay. Sino? Ang tanging salitang nagawa niyang ibulalas ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong. Hindi pa natin alam, sagot ng abogado. Ngunit meron na tayong panimula. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito ay isang kopya ng bank statement ni Michael. Ipinasuri ko sa aking investigador ang lahat ng transaksyon ni Michael sa linggo bago ang aksidente mo. Ibinilog ng kanyang daliri ang isang particular na entry, isang malaking cash withdrawal na nagkakahalaga ng 50,000 piso 2 araw bago ang insidente. Isang malaking halaga para sa isang taong laging nagrereklamo na wala siyang pera. Ang apoy ng galit na inakala ni Catherine ay tuluyan ng namatay ay muling nagliyab. Ngunit hindi ito ang mainit at mapusok na galit ng isang biktima. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas nakakakilabot. Ito ang nagyayelong galit ng isang hukom. Ang pera ay na-withdraw mula sa isang ATM malapit sa isang industrial district. Patuloy ni Attorney Francisco. At sa parehong lugar na yon, mayroong isang maliit madilim na talyer. Isang lugar na kilala sa paggawa ng mga espesyal na serbisyo, mga serbisyong hindi legal. Pinanood ni Catherine habang ang kanyang abogado ay naglalatag ng mga piraso ng isang palaisipan
na hindi niya alam na umiiral. Ang kanyang kapayapaan ay nawasak, ngunit sa lugar nito ay isang bagong layunin ang nabuo. Ang pagbawi sa kanyang pera at ari-arian ay hindi na sapat. Ang pagpapatalsik sa kanila mula sa kanyang buhay ay hindi na sapat. Ang hustisya ay hindi pa tapos. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papeles at tumingin ng diretso sa mata ng kanyang abogado. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng kumpiyansa ng isang CEO ay ngayon ay may talim ng isang berdugo. Hanapin niyo siya. Utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Hanapin niyo ang taong gumawa nito. Tumango si Attorney Francisco. At kapag nahanap na natin siya, Catherine, ano ang gusto mong gawin? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin muli si Catherine sa labas ng bintana, ngunit hindi na ang syudad ang kanyang nakikita, kundi ang mukha ni Michael na umiyak sa kanyang paanan. Ang mukha ng isang duwag. Gusto kong marinig siyang umamin. Sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. At gusto kong makita siyang magbayad, hindi lang sa pera, kundi sa kanyang kalayaan. Ang interrogation room ay maliit at malamig. Ang kulay abo ng mga pader ay tila sumisipsip ng lahat ng tunog, lumilikha ng isang nakakabinging katahimikan. Nakaupo si Michael sa isang metal na upuan sa gitna ng silid sa tapat ng isang mesang bakal. Pumasok siya sa istasyon ng pulis na may isang pilit na kumpiyansa. Iniisip na ito ay isang simpleng paglilinaw lamang, marahil tungkol sa mga pinansyal na usapin na kaya niyang idaan sa kanyang mga abogadong de Campanilla. Ang kanyang suot na damit, bagamat hindi na kasing mahal ng dati, ay maayos pa rin isang desperadong pagtatangkang kumapit sa anino ng kanyang dating katayuan. Sa kabilang panig ng one-way mirror, nakatayo si Attorney Francisco, pinapanood ang bawat kilos ni Michael. Simulan na natin, sabi ng isang matandang detective na nagngangalang Detective Reyes. Pumasok siya sa silid kasama ang isang mas batang pulis, dala ang folder na inihanda ng team ni Francisco. Mr. Velasco, salamat sa pagpunta. Simula ni Detective Reyes sa isang kalmadong tono. May ilang katanungan lang kami tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng inyong asawa, si Mrs. Catherine Velasco. Aksidente, akala ko ba'y tapos na ang investigasyon doon? Sagot ni Michael, sinusubukang maging kaswal. Isang malungkot na pangyayari, pero aksidente lang yon. Hindi sumagot ang detective. Sa halip binuksan niya ang folder at inilabas ang unang litrato, ang larawan ng pinutol na brake line. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Michael. Pamilyar ba sa inyo ito, Mr. Velasco? Napatingin si Michael sa litrato. Ang kanyang pagiging kampante ay nagsimulang magpakita ng lamat. Isa lang niyang piyesa ng kotse. Paano ko malalaman kung ano yan? Iyan ang brake line ng sasakyan ni Catherine. Diretsong sabi ng detective. At ayon sa aming mga eksperto,